Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy po ang pagbati sa ating lahat. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumaating. Patuloy po ang dakilang panahon at pagkakataon na ating ikagalak na ang Panginoon ay patuloy na naggagawad sa atin ng karunungan, ng kaalaman at sakdal na pananampalataya upang tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, ay patuloy na magsilakad ng nararapat sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Patuloy nating inaalala kung paano tayo tinubos ng Panginoon buhat sa pasimulang aral at ngayon tinanggap natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ang napakasakdal na pananampalataya at sa gayon ding pagkakataon ay nahayag sa atin ang isang dakilang patotoo ng ating Panginoong Jesucristo ay mamatay para sa ating kasalanan at nabuhay na maguli upang mahayag sa ating puso't isipan, upang taglayin natin ang dakilang pananampalataya na nahayag sa atin ang larawan ng pagka-Diyos ng ating Ama sa pamamagitan ng pagsaksi sa larawan ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y buhay maguli ng karunungan ng Diyos Ama. Kaya't nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang pagtuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Bilang bayan ng Diyos na patuloy na hinuhusay sa karunungan at pananampalataya, tayo patuloy ng mga galak na magsiawit ng pagpupuri sa Hari ng mga hari, mga kapatid at mga kaibigan. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin may buong kasiyahan, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name, Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayo, mga kapatid, na masayang umawit ng pagpupuri at pagpasalamat sa Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat,
Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy natin itaas ang dakilang salamat, mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayong dumalangin sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama na tunay na puspos ng kahabagan at awa, ang nag-iisang Diyos na tunay na nahayag sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, Amen. patuloy namin itinataas sa iyo ang dakilang pagpupuri at paghiwalhati sa iyong kabanal-banalang lukluban. Dakila ka, Panginoon, marapat pakapurihin, sapagkat ngayon sa amin sa panahon ng kawakasan, tunay na nahayag sa aming puso't isipan ang dakilang patutuo na ginawa mo sa amin upang ang aming pananampalataya ay patuloy na pakasakdalin at patuloy na usahin sa pamamagitan ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay. Nahayag sa amin puso't pag-iisip ang pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Kristo na kaming mga saksi sa kanyang pagkabuhay na maguli na nagpapatotoo sa larawan ng pagka-Diyos na ito'y banal, walang dungis at walang kapintasan. At ang patutuong ito ay patuloy na nahanda upang mahayag sa buong sanlibutan upang sa pamamagitan nito'y tanggapin ng aming mga kapatid at mga kaibigan ang dalisay na kapayapaan at pag-asang nalalaan sa muling pagparito ng aming Panginoong Kristo. Dakilang Diyos Ama, salamat sa buhay at kalakasan na patuloy mong ginagawad sa amin upang ito'y magamit namin sa aming banal na paglilingkod sa iyong banal na lukluban. Purihin ka, Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos, ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao na nangalat sa buong sanlibutan. Ang layunin po ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na paniniwalaan at kikilalanin, ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Book of Acts chapter 28 verse 31. Yan po ang layunin niya. Ipangaral na yung kanyang katwiran sa buong mundo. Na ang kanyang layunin, ang Diyos ay pag-ibig. Wala po siyang tinatangi. Any religion, welcome po. Iniimbitahan na tayong lahat. Pakinggan na natin ang tinig ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ipinapangaral na sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion in Book of Joel chapter 2 verse 1. Hipa ninyo ang patakak sa Zion. Magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok.
Manginig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang panahon ay malapit na. Amen po ba? Amen. So sa lahat ng tatawag sa pangalan ni Kristo Jesus, na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas at manunubos, buko pa Joel chapter 2 verse 30, 31, 32. Saan po tayo tatawag? Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ni Kristo Jesus ay makakasumpong ng kaligtasan, sapagkat sa banal na bundok ng Sayon, tayo iniimbitahan magsipagpunta. Amen po ba? Amen. Upang tayo manalig at maglagad na ng paniniwalang lahat. Pakibasa po at pakisubaybayan niyo po kami, pakikuha natin yung ating mga banal na kasulatan at mai-edit niyo po bilang nangangaral sa social media na ang layunin sa lahat ng mga tao ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Hindi na po komplikado sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay na pupunta pa tayo sa mga putang bato na itinayo ng mga tao sa panahon ng kawakasan. So mananahan siya sa puso't isip natin, lalabas na sa labi natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Tayo ang itinayo niya na dwelling city. Tayo ang itinayo niyang vessel. Amen po ba? Amen. Tayo ang ginawa niyang tahanan, magpakailan-kailan pa man Tumatahan yung patotoo. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng ating tagapagligtas. May patotoo tayong pinaniwalaan na hula ng mga banal na propeta. Nangyari po yung hula, pinatunayan niya ng mga banal na apostol. Mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo na kasama niya, namasdan siya, nakita siya, nakausap siya, at tinupad ng mga banal na apostol ang lahat ng habilin ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. So yan po yung nakapaloob sa layunin niya sa lahat ng mga iglesia, sa mga bahay-bahay, sa buong mundo. Kaya ang pag-ibig niya, everlasting, forever and ever. Unlimited yung pag-ibig niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Kaya wala siyang itinatangi, hindi niya tayo tinitignan sa physical na kalagayan Nakukuha po natin, naunawaan natin. Ang hinahanap niya sa atin bilang mga tao ng Panginoon Diyos, marunong tayo magpasakop sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Siya yung namamahala sa atin Siya yung author ng ating paniniwala. Siya ang gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin, kaya siya yung author natin. Siya yung ministro natin sa paniniwalang espiritual dahil siya nag-alay ng buhay sa kanyang bansang banal, sa kanyang mga iglesia, sa kanyang sambahayan. Ang sambahayan niya tayo tutupad at gagawa. Tayo yung maniniwala sa ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mangbuto. Kaya tayo saksi ng tagapagligtas natin, nagpapatotoo tayo. Nangyari yung pinaniniwalaan natin na hula ng mga banal na propeta. So may relasyon tayo, may commitment tayo, na-deliver tayo. Amen po ba? Nagkaroon tayo ng submissive. Marunong na tayong magpasakop ngayon. Marunong na tayong sumunod ngayon sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Yan po yung nagpaparagdag o nagdadagdag sa ikatututo at ikatitibay ng ating paniniwala. Nakukuha po ba natin yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa mga kapatid natin sa mga taga-Roma? Yung sulat na sa mga iglesia sa bahay-bahay. Yan po yung hula ng mga banal na propeta na nagpapatibay at nagpapatatag at nagpapalago sa ikatututo natin sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? May inaalala tayong hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula. 2,000 taon na ang nakalilipas. So nakukuha po natin, naunawaan natin, yung paniniwalaan natin. Kasi aminin natin na talagang tayo naging alipin ng aral ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen. Ang pagsisisihan natin dito
sa mundo, nagising tayo, marami na pinaniniwalaan, marami ng mga relihiyon na natayo. At hindi na bago yan. Sinabi naman ng ating tagapagligtas sa mga banal na apostol yan eh. Maraming paparito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Magsisipagtayo ng putang bato at gagawing silungan tuwing tag-ulan, silungan tuwing tag-araw. Ang paniniwala po ang maghahatid sa atin sa kaligtasan. Kaya hindi komplikado sa atin ang mga iglesia sa bahay-bahay na merong salot na dumating sa buong mundo. Amen po ba? Ang salot po, hindi na bago eh. Kasi sa pasimula pa lang nung lalaki ng langit at lupa at lahat ng mga bagay eh. Nung lumalang ng tao ang Panginoon Diyos galing sa alabok eh. Hinugod sa tadyang ni Adam si Eva at naging Eva na. Doon pa lang po, may hiwaga na. So tinukso ni Satanas si Eva. Napaniwala na si Satanas si Eva. Ipinagbabawal na huwag kanin ng bungang kahoy sa gitna ng paraiso. Napaniwala ni Satanas si Eva. Napakain ni Satanas si Eva ng bunga ng kahoy na ipinagbabawal huwag kainin. So diyan pa lang po, maunawaan na natin na si Eva ang naging ina ng lahat ng lahi ng laman. Mababasa natin na sa aklat ng Genesis. Kaya po ang paglagong espiritual at pagsaganang espiritual, mag-meditate tayo day and night. Amen po ba? Upang ipaunawa sa atin ng ating tagapagligtas yung ating paniniwalaan sa panahon ng kawakasan. So, nagsaling-saling lahi ang laman. Amen po ba? Nagsaling-saling lahi. Hanggang kawakasan, ipentend tayo ng virus ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. So, hindi na bago yung umiiral na salot. Kaya po, pinararamdam na ng Panginoon Diyos ang salot upang tayo'y matinag na. Dahil isinubo niya yung buktong na anak na magbibigay sa atin ng katiyakan, ng katatagan, ng ating paniniwala. Meron tayong iniintay, may binabantayan tayo na paparito siya, na tayong mga inimbitahan, na mananalig at maglalagak na ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Eh tayo ay mga inimbitahan na nananatiling tapat sa salita ng ating tagapagligtas na pinaniwalaan natin na siya pinapako sa krus ng makasalanan ng tao, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay siya maguli ng kanyang ama. Meron tayong patutuo ng ating tagapagligtas. Naramdaman po ba natin yung relasyon na ginawang halimbawa na paniniwalaan natin sa panahon ng kawakasan? Magpapasakot tayo sa katuwiran ng patutuo ng ating hukom ng mga hukom. Magpapasakot tayo sa paniniwalang espiritual ng hari na makahari. Ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo po, ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. So lahat ng sasaksit magpapatotoo ang itinayo niyang kaharian. Tayo yung gumaganap at tumutupad ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ano ang pangalan ng kaharian? Hindi pa tayo tao, hindi pa tayo sinisilang ng ating mga magulang. Sinabi na ng kanyang ama sa mga banal na propeta. Nangyari po yung hula ng mga banal na propeta sa ating na mga iniimbitahan sa gawain ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Bahagi na tayo ng kanyang kaharian na ang bawat participant, ang bawat partakers, ang bawat believers na naniniwala tayo sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol na katuparan ng hula ng mga banal na propeta, may nangyari tayong pinaniniwala ang hula. Amen po ba? Amen. Di tayo ang pinapamahalaan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Tayo ang tinubos niya sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Yan po yung pagsisisihan natin dito sa sanlibutan. Aral. Di po ba maliwanag na tayo yung gaganap ng katwiran ng patutuo ng ating tagapagligtas ang kanyang kaharian, ang kanyang templo na itinayo sa ikatlong araw, mga saksi sa pagkabuhay niya maguli. Tayo ang bahay niya.
tayo ang katawan niya, tayo ang gusali niya, tayo ang bukirin niya, tayo ang lupain niya. Amen po ba? Amen. Napakaraming grabar na binanggit sa banal na kasulatan. Ngunit ang lahat ng iyan, iisa lang po ang pangalan. Sinabi kay Propeta Isaias na sabihin ni Propeta Isaias at matutupad sa atin na mga pantas na isinilang sa katwiran ng pagkabuhay na maguli na ang pagsilang ay sa paniniwalang espiritual. Naging new creature tayo, mga taong bago tayo, naging lahi tayo ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahing espiritual. Amen po ba? Amen. So ano sinabi ni Propeta Isaias na natupad sa atin ngayon na mga pantas sa paniniwalang espiritual? At ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Maliwanag po ba sa iyo at sa akin, kapatid at kaibigan, na ang banal na bundok ng Sayon ay kalipunan ng mga iglesia sa mga bahay-bahay? Kaya hindi komplikado sa atin kung may salot man na dumating na ang malasakit sa atin ng ating presidente ng ating bansa huwag tayong lalabas sa lansangan upang huwag tayong mahawa sa may mga virus Sangayon po ba tayo doon? Kaya tayo naka-quarantine. Ngunit hindi naging komplikado ito sa mga iglesia sa mga bahay-bahay na hindi natin siya masamba. Nasasamba natin siya sa espiritu at katotohanan bilang mga saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? So malaya, pag natin pinapasan yung pamatok ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, tinubos niya tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Di malaya na tayo, hindi na tayo effective ng salot ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Sinabi niya, hindi dadaan sa atin ng salot dahil tayo yung may tatak ng binhi ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus Siya po ang kordero na inihain sa atin. Na tayo naman ang tinatakan ng kordero. Iginawa tayo ng halimbawa ng patotoo na paniniwalaan natin upang hindi tayo daanan ng salot na darating sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. So napakaliwanag na ipinapahayag sa atin yung layunin niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo na walang bayan. Kaya sabi ko kanina, pakikuha natin yung ating mga banal na kasulatan, i-edit nyo ko. Kasi po, transparent ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa buong mundo Amen po ba? I-upload nyo yung Bible nyo sa inyong mga gadget, and then i-write nyo ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, kung paano tayong tinawag at pinili at hinirang na isang matibay at matatag na kaharian na hindi makikilo sa paniniwalang espiritual na meron tayong mga tatak ng binhi ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus na siya ang tumubo sa atin sa walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan na yan yung pinagsisisihan natin. Kung tayo dumalangin tayo pakikinggan niya. Amen po ba? At kung yung aking bayan ay magpakumbaba sa aking pangalan, hanapin ang kanyang mukha at pagsisihan natin yung masamang lakad natin. Tingnan nyo, may pagsisisihan tayo Unawain po natin, may pagsisisihan tayo masamang lakad Alin po yung masamang lakad natin na pagsisisihan dito sa mundo? Di po ba paniniwalang espiritual? Alipin tayo ng walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Kaya po isinuwi bugtong na anak upang tubusin tayo sa walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan Amen po ba? Amen. Huwag po natin pag matigasin yung ating kalooban, unawain natin yung napapakinggan natin at meron naman tayong basihan upang makilala natin yung napapanood at napapakinggan na ma-edit natin pagdating sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. I-write nyo ang iglesia ng banal na bundok na Sayon. Siya rin ang magpapatunay dito sa kanyang banal na kalooban. Ito yung banal na kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus Dito niya patutunayan na ang banal na bundok na Sayon Genesis up to Revelation. Na yung mga iglesia sa mga bahay-bahay ang tinawag niya na kaharian niya. Yung mga iglesia sa bahay-bahay ang tinawag niya sambahayan niya na ang puno ng sambahayan yung ating manunubos na tinubos tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen.
Unawain po natin mabuti. Tignan niyo yung mga paniniwala ng buong sanlibutan ngayon. So ano po ang order ng Pangulo? Huwag muna magtipon-tipon upang tayong mahawa bawat isa kung sino man ang merong mga virus. Amen po ba? O tingnan nyo, susunod tayo sa namamahala ng Republika ng Pilipinas. Bilin din ng Panginoon Diyos yan. Magpasakot tayo sa namiminuno ng ating bansa. Sapagkat tinawag sila upang sila'y magmalasakit sa pamamahala nila sa atin bilang mga tao. Amen po ba? Amen. Yan po'y batas ng tao. Mas higit at dakila na magpasakot tayo sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Pag sinasabi natin tayo mananampalataya, meron tayong pinaniwalaan hula ng mga banal na propeta na nangyari. Namasdan at nakita ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Napakita sa kanila ang espiritu na walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Tinawag sila at pinili at pinahayo sila na ipangaral nila sa buong sanlibutan. Na silang lahat ay saksi sa pagkabuhay ng maguli. Yan po yung pinaka-sentro ng ating paniniwalaan na may mga relasyon tayo. Isipin natin mabuti, hindi sa pag-iisip ng tao. Magpapatotoo tayo, hindi ako umiinom ng alak, hindi ako naninigarilyo, hindi ako nagmumura, hindi ako nagbababae, hindi ako pumapatay ng tao, hindi ako nagsusugal. Hindi po sa ganyan ng kaisipan ng tao tayo magkakaroon ng relasyon. Hindi po sa pag-iisip ng tao, kundi sa pag-iisip ng Panginoon Diyos na kay Kristo rin naman. Amen po ba? Magkaisa tayo ng pag-iisip na kay Kristo rin naman. Magkaisa tayo ng paniniwala na kay Kristo rin naman. Dahil siya yung tagapagligtas natin siya yung gumawa ng mission. Siya ang may layunin ito. Kaya sabi ko sa inyo, i-edit nyo ako Transparent po ang Panginoon Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Napakatuwid ng Panginoon Diyos. Wala siyang dugis, wala siyang kapintasan, wala siyang kulupot. Dahil Espiritu ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Yung anak niya, Espiritu rin, katulad niya. Kaya isang Diyos na tunay ang pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Nangyari po yan, nahayag po ang Espiritu sa ikatlong araw. Pinakilala ng buktong na anak ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang ama at pinakilala naman ng ating ama ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang anak. Kaya siya tinawag na tunay na Diyos dahil Espiritu siya na katulad ng kanyang ama. Amen po ba? Amen. Kaya tayong lahat na iniimbitahan na magiging partakers at participant ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. May katiyakan tayo, may kasiguraduhan tayo, may pag-asa tayo sa paghihintay at pagbabantay natin. Dadatnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. Ang ipinagkatiwala sa atin, yung sinabi niya sa mga banal na alagad na ipapapako siya sa krus ng makasalanang tao, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, bubuhayin siyang maguli. Nahayag po yan. Nahayag po yan sa buong mundo. Hindi pa tayo tao. 1,000 years na ang nakalilipas. Amen po ba? Kaya po, kabilin-bilinan, magpakumbaba na tayo. Huwag na natin pagmatigasin yung mga puso at pag-iisip natin sa mga kinagis na nating paniniwala sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naturalmente, masasaktan tayo Masasaktan tayo dahil nagising na tayo sa maraming paniniwala ng sanlibutan Bulay-bulayan natin, hindi ba tayo nagugulamihanan ngayon kung ano ang totoo sa dami ng lumitaw na mga relihiyon sa buong mundo? Amen po ba? Amen. Tayo mismong iniimbitahan na mananalig at paglalagat ng paniniwala sa ating tagapagligtas na magpapatotoo tayo na binuhay siya maguli in the third day. Tayo po ang templo niya tayo ang kaharian niya tayo ang sangkap ng kanyang katawan, tayo ang bahagi ng kanyang sambahayan na ang puno ng sambahayan yung ating tagapagligtas na iisang Diyos na tunay na si Jesu Cristo. Amen po ba? Amen.
naramdaman natin yung napakadakilang relasyon na pinagkakaloob sa atin, na bagamat maraming bahagi ang kanyang katawan na nakalat sa silangan, kanluran, timog at silaga, iisang espiritu yung paniniwalaan natin lahat eh. Kaya tayo binubautismuhan para linisin tayo sa maruming paniniwala ng sanlibutan. Dahil mananahan na yung katwiran ng patuto sa puso't isip natin. Lalabas na sa labi natin, hindi nawawala yung katwiran ng patuto sa labi natin. Amen po ba? Kahit saan tayo pumunta, kahit makarating tayo sa iba't ibang panig ng mundo, hindi nawawala yung katwiran ng patuto sa labi natin na lumalabas, nahayag na sa labi natin yung patuto ng ating tagapagligtas eh. Nananahan na sa puso't isip natin yung katwiran ng patuto na nag-imbita sa atin, na pinaniwalaan natin yung nag-imbita sa atin ang pumili eh. Amen po ba? Amen. Napakadakilang araw ng panahon ng kawakasan. Ito po yung last days na tinatawag eh. Nira-rapture na tayo bawat isa. Nire-restore na tayo. Itinatayo niya na tayong muli eh. Bakit po tayo itinayong muli? Dahil tayo yung biktima ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nasa aklat po ng Galatians, chapter 3. Chapter 4, verse 3. Chapter 4, verse 3. Amen. Pakibasa po natin para ma-edit natin yung napapakinggan nyo sa napapanood nyo sa social media on the air na pinapangaral na ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Tayo po ang sambahayan niya. Mag-ingat po tayo sa napakaraming nagtayo ng mga kaharian dito sa sanlibutan. Maraming nagtayo ng kaharian ng paniniwala eh. Mag-ingat na po tayo. Na talagang tayo eh, pinararamdam na sa atin yung salot at tayo naman lahat ngayon eh, natatakot. Di po ba? Ang takot po, inaalis na sa puso natin, eh, pinapalit na niya ng kapanatagan, ng kapayapaan, ng katiyakan, ng kasiguraduhan. Sa paglalakbay natin bilang mga iglesia sa mga bahay-bahay na ipinamumuhay na natin yung ebanghelyo, ang mabuting balita, saksi na tayo sa pagkabuhay na maguli. May mga relasyon tayong lahat, saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Di ho ba iisa yung espiritu natin na pinaniwalaan, nagkakaisa tayo ng pag-iisip ng paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus? Yan po ang karunungan ng Panginoon Diyos eh. Hindi na lihim sa atin ngayon ito. Ngunit sa mga banal, nahayag na ang lihim. Inilihim po yan sa lahat ng lahi at panahon eh. Ngunit sa mga banal, mahayag sa panahon ng kawakasan. Tignan nyo, sa mga banal, mahayag ang lihim. Ang lihim po na nahayag sa atin, saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? Amen. Napakadakilang layunin niya sa lahat ng mga tao ang Diyos ay pag-ibig, ang kabutihan niya, ang kagandahang loob niya dahil ayaw niyang mapahamak ang mga tao dito sa buong mundo. Ito na ho yung panahon ng kawakasan na tayo eh talagang mahigpit na iniimbitahan. Dahil talagang hindi natin alam kung sa araw nito o sa darating pang mga araw eh kung paano natin iisipin na tayo eh makakaiwas sa salot. Amen po ba? Amen. Ngunit sa kalooban ng Panginoon Diyos, yung buong kapangyarihan niya na ipinagkaloob niya sa buktong na anak sa pamamahalang espiritual, na tayong lahat na tinatawag at iniimbitahan na sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok ng Sayon, sa kanya lang tayo tatanggap ng selyo. Na lahat ng may selyo eh, saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Protektado tayo ng ating manunubos, ng ating tagapagligtas. May security tayo sa sanlibutan. Minamasdan niya tayo tuwi-tuwi na, baka galawin tayo ng masama. Book of Isaiah chapter 27 verse 3. Yan po, tignan niyo po yan, unawain natin. Kaya pagka ginamit natin yung mga salita niya, relevant sa ini-apply natin paniniwala. Tama po ba? Amen.
Kaya turuan na rin natin yung ating mga anak sa ating mga tahanan, yung mga apo natin, kung paano tayo tinupo sa sanlibutan na naalipin tayo ng masamang lakad ng paniniwala. Amen po ba? Sabihin na rin natin sa mga anak natin kung paano tayo tinubos. Maging tagapagturo na rin tayo ng mga anak natin sa ating mga tahanan. Ihayag natin na tinubos niya tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan upang yung mga anak natin lumaki at tumibay sa paniniwalang espiritual na mayroong patotoo na pinaniwalaan na hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula na pinaniwalaan natin na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So tayo ang bahagi ng kanyang kaharian Kaya pina-upload ko sa inyo banal na kasulatan para ma-edit nyo yung nangangaral kung talagang sa Diyos o hindi sa Diyos Ang tunay na sa Diyos, meron hula ng mga banal na propeta na ipinapangaral sa social media. Nangyari yung hula na pinaniniwalaan natin. At ipinangaral ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan ang hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula na ipinapangaral natin ngayon sa panahon ng kawakasan. Nakuha niyo po, pina-edit ko na sa inyo yung bawat nagiging partakers na iniimbitahan sa panahon ng kawakasan yung mga iglesia sa mga bahay-bahay. Tayo yung kaharian niya Hindi po tao ang nagtayo ng dalisay na relihiyon. Ang Panginoon Diyos po ang nagtayo sa lahat ng kikilala sa buktong niyang anak. Ang dalisay na relihiyon na inihanda niya, na itinayo niya sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Kaya nga po nahabag na siya sa lahat ng mga tao Kasama na yung masama at mabuti Wala na siyang itinangi Amen po ba? Kasama na yung mahirap at mayaman dito. Wala siyang itinatangi. Kaya niya sinubo yung buktong na anak Kasi wala tayong iisipin sa sarili natin Kasi naalipin tayo ng masamang lakad ng paniniwala sa buong mundo Amen po ba? Amen. O ngayon, unawain natin mabuti. Sa bawat magiging participant, sa bawat magiging partakers, sa bawat magiging believers, sa bawat magiging bahagi ng katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas at nanunubos na si Kristo Jesus, tayo ho ang kaharian niya na itinayo. Maunawaan natin kung ano ang pangalan ng kaharian na sa lahat ng iniimbitahan na tumutupad ng katuwiran ng patotoo. Na may pinaniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta na ipinangaral ng mga banal na apostol sa atin ang mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na lahi ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahing espiritual. Andyan mo lahat sa Genesis up to Revelation, nakikita nyo dyan kung saan siya tumatahan. Kung aling iglesia ang pinili niya na linasa niya, dakong tahanan magpakailan-kailan pa man in Book of Psalms 132 verse 13 up to 14. Tayo ang pinili niyang vessel na tumatahan yung katuwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin yung sinabi ng Ama ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, yung katuwiran ng patotoo na pinaniwalaan nating hula, yan po yung katuwiran tumatahan sa puso't isip natin at lumalawas na sa labi natin. Hayag na ang patotoo on the air sa social media na ang layunin niya sa lahat ng mga tao at Diyos ay pag-ibig. Amen po ba, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Yan po ang kabuuan ng paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi niya tayo pinagtatayo ng building dahil sinabi niya sa Book of Acts chapter 7 verse 48 to 49, anong anyong bahay ang itatayo niyo sa akin? Ang langit ang aking luklukan, ang lupa'y tungtungan ang aking mga paa, anong anyong bahay ang itatayo nyo sa akin? Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Hindi tayo pinagtatayo ng building, mga kapatid at kaibigan. Kung di mababasa nyo sa Aklat ng Lucas yan, merong nagtanong na Pariseo, chapter 18, kung kailan itatayo yung kanyang kaharian, ang sabi ng ating tagapagligtas, hindi na mapagkikita.
yung kanyang kaharian. Pero sinabi sa mga banal na apostol na maraming papalito sa kanyang pangalan. Pero lahat ng maniniwala sa hula ng mga banal na propeta na sinaksiyan ng mga banal na apostol, tayo ang ginawa niyang dagong tahanan, magpakailan-kailan pa man, mananahan yung katuwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Ginawa niyang vessel yung puso't isip natin, bilang mga strangers, bilang mga participants, bilang mga conquerors, bilang mga warriors. Amen po ba? Amen. Alam niyo yung mga nag-iintay at nagbabantay, nakikipaglaban at nakikipagdigma sa paniniwala Amen po ba? Ang tinitigma natin yung kinabulatan natin ng paniniwala dito sa mundo Dahil sa pasimula pa lang nadaya na ni Satan ni si Eve. Hanggang sa panahon ng kawakasan, effective ang mga tao sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang may pagdinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tunayan ni isang Diyos na tagapagligtas. Dahil ito na po yung napakapanganib na panahon ng kawakasan. Ang palatandaan ng kanyang kahayagan, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang tanig ng mundo. Amen po ba? Amen. At nakalipas na yung digmaan ng mga bansa sa bansa, ngayon talagang nagkuha na naman, nagigilian ng mga bansa sa bansa May darating na salot. At pagkayarin yung salot, kahirapan. Amen po ba? Kaya nga sa lahat ng mga iniimbitahan na magkakaroon na tayo ng relasyon ngayon, magkaisa na tayo ng paniniwalang lahat, nasaksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, ipanalangin natin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ang ating bansa na maging normal na ang kalagayan natin bilang mga tao, sapagkat mapakalaki na epektado sa atin sa pang-araw-araw na income natin talagang bilang tao marami tayong pangangailangan. Amen po ba? Kaya siya lang po ang makakarinig ng mga daing, ng mga tinawag at pinili niya na alisin na ang salot sa bansang Pilipinas upang maging normal na ang pamumuhay natin bilang mga tao dito sa ating bansa. At ipanalangin na rin natin yung mga karatigga bansa ng bansang Pilipinas upang ang ekonomiya mag-prosper. Amen po ba? Panalangin natin yung namumuno ng ating bansa. Yung ating kagalang-galang na Rodrigo Roa Duterte, ang ating Pangulo, mga kabinete, mga senador, kongresista, gobernador, at mga city mayors, barangay captains. Talagang kailangan ngayon ng bayanihan. Ipakita na yun talagang pagmamalasakit sa kapwa. Amen po ba? Amen. Dahil hindi natin alam kung ngayon o bukas o sa susunod na araw at sa mga susunod na buwan at mga taon tayo magkakakita-kita pa bilang mga tao. Talaga napakapanganib na ng panahon ng kawakasan. Yan po yung tanda na malapit na siyang pumarito. At ipapangaral ang Ebanghelyo na nagpapatotoo sa Panginoong Jesucristo. Yan po yung sign of second coming nung muli niyang pagparito. Ano po pangalan nung babalikan niya ng mga iniimbitahan sa gawain ng kanyang ministeryo? Sa lahat ng mga participants, sa lahat ng mga partakers na bahagi tayo ng katwiran ng ating manunubos sa tagapagligtas na si Kristo Jesus, meron tayong paniniwalaang hula ng mga banal na propeta na sinaksiyan ng mga banal na apostol, ang pangyayaring hula na pinaniwalaan natin ngayon. Anong pangalan ng kaharian na babalikan? Sinabi po kay Propeta Isaias yan at ang Panginoon ay liliga sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok na Sion. Tayo rin ang masasatisfied pagka in-upload natin yung Bible natin sa gadget natin. Dahil ang magpapatunay, ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa kanyang banal na kasulatan at tutunayan niya dito sa banal na kasulatan. Kaya po sa lahat ng iniimbitahan, hindi tayo malulugi dito.
kundi magkakaroon tayo ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Dahil ito po ang timber, ito po ang timbangan ng ating paniniwala, ito ang sukatan ng ating paniniwala, ito ang hulog ng ating paniniwala. Itimbangin tayong lahat, sakto tayo sa timbang. Dahil may hula ng mga banal na propeta tayong pinaniwalaan at pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga iniimbitahan sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok na sayo na iisa tayo ng paniniwalang lahat. Amen po ba? Amen. Bagamat marami ng bahagi ng sangkap ng kanyang kaharian, nangangalat ang kanyang kaharian sa apat na sulok ng mundo, sa silangan, kanluran, timog at hilaga, may dito po magaganap sa bansang Pilipinas na ipapahayag ang kabutihan at kagandahan ng loob niya sa buong mundo. Iisa ang paniniwala natin lahat, saksi tayong lahat sa pagkabuhay na mag-uli. Iisa pagsilang natin lahat sa paniniwalang espiritual. May mga tatak tayo ng patotoo na isinilang tayo ng ating tagapagligtas sa katwiran ng patotoo. At tayong lahat ay lahi niya sa pagbabagong lahing espiritual. May mga tatak tayo ng binhi ng patotoo, saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba? Tayo ang henerasyon niya, tayo ang sambahayan niya, tayo ang kaharian niya. Itinayo tayo sa pamamagitan ng paniniwalang espiritual. Mga saksi tayo sa pagkabuhay niya mag-uli. Naramdaman niyo may mga relasyon, mga kapatid at kaibigan. Kaya sinubo siya para pagkasunduin tayo makasalanan eh. Amen po ba? Amen. Isipin natin kung walang isinubo, makapagbabalik loob pa tayo sa Panginoon Diyos? Yan ho yung hula ng mga banal na propeta na nagpapatibay at nagpapatatag at nagdaragdag sa ikatututo ng ating paniniwala. May inaalala tayong hula ng mga banal na propeta sa mahabang panahong nakalipas. Spiritual to yung ikino-convert sa ating lahat. Kasi hindi naman sa physical na hindi naman sa physical natin aalalahanin yung gawa natin eh. Hindi naman sa ating sarili natin ilalagak yung paniniwala natin eh. Nakukuha po natin. Sa hula ng mga banal na propeta, may nagsalita sa mga banal na propeta. Ang lumikha ng langit at lupa at naglaman sa langit at lupa. Amen po ba? Amen. Siya rin ho ang may plano ng lahat ng mga bagay na ito na nagpapatibay sa ating lahat ngayon sa paniniwalang espiritual. Naramdaman nyo kung paano siya sumasagot sa atin, mga kapatid at kaibigan. May edit nyo na rin yung iba't ibang pangalan ng relihiyon ngayon kasi meron tayong pagbabasihan. Ito po yung banal na kasulatan, no? I-upload nyo yung Holy Bible nyo sa gadget nyo and then i-write nyo na ang lahat ng mga relihiyon. Tignan nyo kung patutunayan dito. Pero transparent ang pag-ibig niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. I-write nyo naman ang Iglesia ng Banal na Bundok na Sayon, kaya ako sinasabing transparent ang pag-ibig niya sa ating lahat. Dahil nakalagay po rito lahat ng sinabi niya na ang kahariang itinayo niya, tayong mga mananampalataya na ginawa niyang besel, yung puso't isip natin, ang tinawag niyang kaharian niya na Iglesia ng Banal na Bundok na Sayon. Amen po ba? Amen. Sa lahat po ng mga nanggaling sa iba't ibang relihiyon, ito po yung panahon na ng pagliliwanag sa puso't isip natin. I-edit nyo na yung pinanggalingan yung relihiyon kung patutunayan sa banal na kasulatan. Pero ang banal na bundok na Sayon, sa Revelation, mababasa nyo rin chapter 14 at ang Kordero'y nakatayo sa banal na bundok ng Sayon. O di yung katwiran, nananahan sa puso't isip natin. Kaya hindi na tayo madadaya pa. Dahil tinawag na tayo at tinataan na tayo ng patotoo. Naghihintay na tayo ng pagparito niya. Madatnan niya tayo na mga tapat at mabuting katiwala na manatili tayo sa katwiran ng patotoo. Upang kung siya dumating dito sa sanlibutan, hindi tayo mga mapahiya. Amen po ba? Amen. Kasi paparito siya eh. Kaya nakuha natin at naunawaan po natin na nagtayo ng dalisay na relihiyon ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng
nagtitiwala, maniniwala ng tapat, na saksi sa pagkabuhay na maguli. Tayo po ang itinayong dalisay na reliyon, lahat ng maniniwala sa ating tagapagligtas na si Yesu Cristo. Siya nga nanubos natin eh. Wala naman tayong masusumpungan ibang pangalan, kundi sa pangalan ni Yesu Cristo natin masusumpungan ng paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Naramdaman nyo, walang kaipokrituhan yung kanyang pag-ibig. Transparent yung pagmamahal niya sa lahat ng mga tao, yung kabutihan niya sa atin lahat. Kaya nga po ang nangangaral eh, itinayo niya na walang sinabi ang Panginoon na magpapabayad eh. Walang bayad dito. Kaya hindi nyo mapagtatakhan dito na scam. Amen po ba? Amen. Latag po ang pag-ibig niya. Ito, habakan niyo yung mga Bible nyo sa inyong tahanan eh. Sabi ko, i-upload nyo ito sa gadget nyo eh. And then, i-write nyo ang banal na bundok ng Zion. Paniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Recorded tayo sa langit. Bahagi tayo ng kanyang katawan. Bahagi tayo ng kanyang sambahayan. Bahagi tayo ng kanyang gusali. Naramdaman po ba natin kung paano tayo i-build at itayo? Sa pamamagitan ng paniniwalang spiritual tayo itinayo. Amen po ba? Hindi sa pag-iisip ng tao. Huwag natin iniisip na puproblemahin natin kung paano natin siya mapaglilingkuran. Ito ho, paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta. Sinaksihan ng mga banal na apostol ang lahat ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Na paglilingkuran natin siya, paniniwalaan natin siya, kikilalanin natin siya, na siya espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi niya tayo, bawat isa. May tatak tayo ng dugo ng kordero, may tatak tayo ng katwiran ng tagapagligtas natin, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba tayong lahat? Amen. Yan ho yung napaka-perfect, napaka-tuwid na pag-ibig na ipinagkakaloob niya sa atin bawat isa. Kaya po, darating pa sa panahon ng kawakasan, naman tayong magpapuri, magpakumbaba na tayo, nating pagmatigasin yung kalooban natin, dahil talaga naman nadarama natin ang takot dito sa mundo nang dumating ang COVID-19. So inaalis niya yung takot sa puso't isip natin eh. Pinapalitan niya ng kapanatagan, ng kapayapaan, ng katiyakan, ng kasigurador sa pagbabantay at pag-iintay natin na kaya tayo nagpupulong ng araw ng Sabat, may inaalala tayong patotoo ng ating tagapagligtas na sa muli niyang pagparito tayo ang nagsasanta sena. Amen po ba? Tayo ang naghahapunan na espiritual na hapunan. Ginaganap na natin yung inihanda niyang pagkain espiritual sa bawat isa sa atin. Tayo na rin yung maluwalhating babae na iginayak niya na walang dungis at kapintasan na malapit na magsama yung maluwalhating babae na iginayak niya sa muli niyang pagparito, magiging kaisang espiritu niya na yung maluwalhating babae na iginayak niya sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Sangkap ng bahagi ng kanyang katawan niya, mga iglesia sa mga bahay-bahayan. Amen po ba? Amen. So nakagagalak yung mga makakasama sa pag-iintay at pagbabantay sa ating tagapagligtas. Iniintay na natin yung pagparito niya eh. Nadatnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala eh. Tayo yung katipan niya. Maliwanag po ba? Tayo yung maluwalhating babaeng malinis. Ang pangalan po niya, Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Yung isa lang po ang pangalan niya sa napakadalisay na relihiyong inihanda niya na di matitinag at makikilos sa paniniwalang espiritual. Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion po ang ipinaghanda niya ng tahanan sa langit. Hindi tayo maluluging lahat dito dahil sinabi sa atin ng ating tagapagligtas na hindi tayo mapapahiya sa muli niyang pagparito eh. Dahil kung ano yung larawan niya, gayon din ang magiging larawan natin lahat. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo yung mga participant at yung mga partakers na mayroon pa tayong iniintay na pinaniniwalaan na sinabi ng ating hukom na mga hukom at Panginoon ng mga Panginoon sa muli niyang pagparito na kung siya'y mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba tayo? Amen. Kaya nga tayo nagtitipo ng araw ng Sabat eh, namamahinga na tayo sa walang kabuluhang paniniwala eh. Nagkakaisa na tayo ng paniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Saksi tayo sa pagkabuhay ng maguling lahat. Di ba iisa lang ang Espiritong pinaniwalaan natin lahat?
Iisa lang ang pagsilang nating lahat. Year of the Lord lahat tayo ngayon. Taon ng Panginoon. Isinilang niya tayo sa paniniwalang espiritual na iisa yung pagsilang nating lahat. Dahil kung mahayag siya, mahayag tayong lahat na katulad niya. Sinabi niya yan. Roma chapter 8 verse 29, Roma chapter 9 verse 33, Colossians chapter 3 verse 4. Tayo po yung mabangong sabyo at hain ng amoy. Dahil pinatay niya na yung masamang lakad ng paniniwala natin sa sanlibutan. Kaya nga nagsisisi na yung nagtitipo ng araw ng Sabat nangingilin na tayo Amen po ba? Mga taong bago na tayo. Lahi na tayo ng ating tagapagligtas. Kaya po napakadakila ng araw ng Sabat na selebrasyon ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. So walang katulad. Iisa'y pinanggalingan natin, dalisay na relihiyon Ang pundasyon ang Diyos ay pag-ibig. Lahat ng saksi sa pagkabuhay na maguli ang dalisay na relihiyon itinayo ng Panginoon Diyos sa lahat ng mananalig at maniniwala sa ating tagapagligtas at magpapatotoo. Siya ho ang nagtayo sa ating lahat. Ang pundasyon, ang Diyos ay pag-ibig. Bagamat galing tayo sa iba't ibang relihiyon ng maling lakad, ano po? Pero iisa'y pinanggalingan ng dalisay na relihiyon Sa lahat ng sasaksi at magpapatotoo, siya nagtayo sa atin Yung ating tagapagligtas, siya nagtayo ng napakadalisay na relihiyon Tayo relihiyon niya itinayo Kaya nga po, naging bao yung relihiyon Iniwanan ng kanyang katipan Pero babalikan siya ng kanyang katipan. Inihanda yung baong babae na malalahating iglesia na walang duwis at kapintasan. Amen po ba? Nababalikan yung baong babae. Kaya naging bao Iniwanan siya ng kanyang katipan. Dahil ibinigay sa kanya yung pangako, yung panata. Tutuparin nung maluwalhating babae, nung babaeng bao. Yung sinabi ng ating tagapagligtas, ang hukom na mga hukom at hari ng mga hari. Iningatan ng maluwalhating babae yan, yung baong babae. Dahil babalik yung kanyang katipan. Amen po ba? Amen. Ganong katapat yung dalisay na relihiyon, ang banal na bundok ng Sayon. Naramdaman nyo yung may mga relasyon, yung mga betipanan na naghihintay na tayo sa muli niyang pagparito. Kaya po natupad sa atin ang hula ng mga banal na propete. Naramdaman nyo, wala nga kaipokrituhan yung inilatag niya na binuksan niya sa pintuan ng bundok ng Sayon ang katotohanan. Kaya nga ho, maraming magugulat sa panahon ng kawakasan Hindi na po bago ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Marami pong bagong lumitaw na parito sa pangalan ng ating tagapagligtas. Ang iglesia po ng banal na bundok ng Sayon, hindi pa tayo sinisilang ng ating mga magulang at maging yung mga magulang natin, hula na po ng mga banal na propete. Sinabi na ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, yung mga i-convert, yung mga matatransform sa spiritual na paniniwala, yung magiging new creature, yung mga taong bago sa pagtitipon, yung lahi ng ating tagapagligtas na tumawag at pumili at humirang sa atin, na nagtayo ng isang matibay at matatag na kaharian, na tinawag niya na banal na bundok na Sayon, na inihahayag na yung patotoo na pinaniwalaan natin, na ginawa niya halimbawa sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Sa bawat bahagi ng ministeryo ng banal na bundok ng Sayon, na inihahayag na natin yung kanyang patotoo, malapit na po siyang pumarito. Kaya po marami ng sign, marami ng warning, marami ng babala. Kaya ang may pagdinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang mabuting balita na nilirigalo sa atin, wala pong bayad dito. Amen po ba? Ito po yung ayuda ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na tatanggapin nating lahat. Hindi siya namimili. Amen po ba? Wala siyang pinipili sa ayuda na ibinigay sa ating lahat. At Diyos ay pag-ibig. Wala siyang itinatangi. Naramdaman niyo po ang layunin niya matuwid. Kaya dumating na po ang spiritual battle sa buong mundo. Ano po? Dumating na ang spiritual warfare.
Ito, dimba spiritual na ito ngayon. Pagpapakilala ng dalisay na reliyon. Kaya po, sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, ma-edit nyo eh. Kung saan ang galing yung pundasyon ng banal na bundok ng Sayon. Nanggaling po yan sa Panginoon Diyos, sa lahat ng kikilala sa Panginoong Kristo. Siya po ang founder natin dito. Amen po ba? Siya pioneering natin dito. Siya author natin dito. Siya nagsisertify sa atin lahat dito. Amen po ba? Amen. Siya yung nagbaptize sa atin dito. Siya yung luminis ng maruming lakad ng paniniwala natin dito. Siya yung pumili at tumawag sa atin lahat dito upang gawin niya tayong vessel, bawat isa. Tatahan na yung katwiran ng patotoo sa ating puso't pag-iisip. Mahayag na sa labi natin, hindi na nawawalay sa labi natin yung kahayagan ng patotoo ng ating tagapagligtas at namanubos na si Kristo Jesus. Tinubos niya tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba mga people of Zion nationwide, worldwide? Amen. Hindi po madaling pumasok sa pintuang makipot. Talagang mahirap po pumasok sa pintuang makipot dahil ang dulo nito ay kaligtasan at buhay na walang hanggan ng bawat mga kalalakihan at kababaihan nakakarinig ng tinig ng takakat na pinapangaral sa banal na bundok ng Zion. Dahil marami tayong talagang pagsisisihan. Number 1, yung pasimulang aral ng sanlibutan. Number 2, huwag tayong magnasa sa mga material na bagay. Amen po ba? Yan po ang malakas na tukso sa sanlibutan eh. Dahil ang lahat ng mga bagay, pawang lumilipas at natutupok at nasisira at nawawala. Pakatandaan natin lagi, ngunit ang salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus nananatili magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Kaya marami tayong battle. Amen po ba? Nakapaloob tayo sa mga tukso sa sanlibutan. Kaya mag-ingat tayo, maging aware tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Ito, puro paalala na sa atin lahat ito ngayon eh. Kaya po, minsan pang niyanig ang langit at lupa eh. Amen po ba? Di po ba nayanig ang langit at lupa nang dumating ang salot sa sanlibutan? Na walang maimbentong pangkontra sa salot ngayon at hindi pa natutuklasan yung pangkontra sa COVID-19. Amen po ba? Amen. So, luwalhatiin natin ang Panginoong Kristo. Dakilain natin, papurihan natin, pasalamatan natin. Kung meron man tayong pasasalamatan, pasalamatan natin, tinubos na tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Sa pangalan ni Kristo Jesus lang natin matitiyak ang tunay na kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. Ipamumuhay natin yung katuwiran ng patotoo. Yan po yung paniniwalaan natin na mag-ahatid sa atin sa kaligtasan natin bawat isa patungo sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Yan po yung karunungan ng Panginoon Diyos na nahayag sa atin lahat ngayon. Amen po ba? Yan yung pag-ibig niya na napakadakila na nahayag sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Babasahin ko po yung Book of Proverbs chapter 8 verse 8. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Nakuha po natin? Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Tignan niyo po, lahat ng kanyang salita na galing sa kanyang bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Tignan niyo po, doon sa mga iniimbitahan eh. Ang sabi rito eh, pawang malinaw sa kanila na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpok ng kaalaman.
Di po ba yung napakinggan natin na ipinangaral ng malinaw na naunawaan natin ni sinabi ng Panginoon Diyos na lumalang ng langit at lupa sa mga banal na propeta na isinilang ng isang malinis na babae na tinawag na Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. Amen po ba? Di po ba sa pamamagitan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin, yan yung malinaw na naunawaan natin, na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, na nagpalaya sa atin sa walang kamuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Yan yung malinaw Yan yung malinaw na sa Kanya na nakaunawa at matuwid sa kanila na nakasumpong ng kaalaman. Di po ba yung kaalaman ay galing sa Panginoon Diyos? Sinabi ng mga banal na propeta, pinatunayan ng mga banal na apostol, nakatuparan ng hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula. Amen po ba? Di ba yan yung malinaw na naunawaan natin sa mga matuwid na nakasumpong ng kaalaman? Di ba yung kaalaman nanggaling pa sa hula ng mga banal na propeta, pinatunayan ng mga banal na apostol, yung kaalaman na pinaniwalaan natin, yung ating tagapagligtas? Amen po ba? May proseso pa yung inihatid na kaalaman sa ating bawat isa. So napakahaba pa ng panahon ng naging proseso. Ngayon malinaw na dumarating sa mga tagapakinig ng mabuting balita na ipamumuhay na natin yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Nadadakila natin siya, napapupurihan natin siya, naluluwalhati natin siya, napapasalamatan natin siya, na pinasasalamatan natin dahil tinubos niya tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. At ngayon ay nagtitiwala na tayo ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa, nasaksi na tayong tapat sa pagkabuhay na maguli. Nag-iintay na po tayo, nagbabantay, nadatnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Mga people of Zion, napakadakila po ng kahayagan sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. May inaalala tayo mga hula na nakalipas. Ano po? Na yan yung binabalikan natin, na nagpapatibay sa ikatututo natin, nagpapatatag sa paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Siya ang nagpapalago ng paniniwala nating lahat. Amen po ba? Batay sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na nagpapatibay at nagpapasagad at nagpapatatag ng ating pananampalataya, na saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Yan po yung malinaw sa Kanya na nakaunawa at matuwid sa kanila na nakasumpong. Verse 10 ng Book of Proverbs chapter 8, verse 8, verse 9, verse 10, tanggapin mo ang aking turo at huwag pilak at ang kaalaman na higit kaysa dalisay na ginto. Tignan niyo po, higit pa sa dalisay na ginto at pilak yung turo na paniniwalaan natin ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin na tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo nagpupulong. May pinaniniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta sa pagpupulong natin. Amen po ba? Inaalala natin yung kamatayan niya sa krus, yung pagdurusan niya, yung kamatayan niya at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito, na tayo yung malwalhating iglesia na itinayo sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Na tayo naman sumusunod sa pamamahala ng ating gobyerno. Kapag sinabi yung mandatory sa mga tao, sinusunod natin, kaya hindi komplikado sa atin yung utos ng gobyerno. Amen po ba? At ipinapanalangin natin yung namiminuno ng ating bansa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, na yung kanilang mga pasanin sa atin palipasin salot upang manumbalik na yung maginhawang pamamahala nila sa atin. Amen po ba? Upang mag-grow na ang ikinamig ng ating bansa. At kung ano man yung mga project ng namiminuno sa ating bansa, magawa nila hanggang sa tayo namang naghihintay ng katuparan sa muli niyang pagparito. Dat na naman tayo talaga payapat na bumuhay sa paniniwalang espiritual, na may mga tatak ng binhi ng patotoo sa mga puso't pag-iisip natin, na hayag na sa labi natin yung patotoo. Amen po ba?
Yan po yung pundasyon sa ating lahat eh. Sa ating mga iglesia, sa ating mga tahanan. Huwag na tayo maging balat kayo. Kundi sa mga bahay-bahay na paglilingkuran natin, yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na tayo na ang hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at katotohanan na saksi tayo sa pagkabuhay niya mapuli. So kahit hindi tayo nakikita ng mga kapitbahay natin, tayo ay mga mananampalataya at mga chosen people of God na itinakdak tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, na tayo yung mga soldier of Christ na mayroong mga testimony ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Maliwanag po ba sa atin? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Ang pag-ibig po, pinapangaral na walang bayan. Amen po ba? Ganon siya kamalasakit sa lahat ng mga tao sa buong mundo eh. Wala siyang itinatanging mga tao. Hindi niya tinitingnan mayaman o mahirap, mabuti o masama. Lahat tayo ipiktado ng maling aral eh. Kaya siya nga yung isinugo upang baguhin yung lahat ng paniniwala natin lahat eh. Amen po ba? Tanggapin mo ang aking turo at huwag pila. Tingnan niyo, napakahalaga, napakadakila. Hindi kayang tularan ito ng pila eh. Tanggapin mo ang aking turo at huwag pila. At ang kaalaman na higit kaysa dalisay na ginto. Kasi nawawalay ginto eh. Bumabalik sa lupa. Yung pila, naglalaho rin. Ang mga puno, ang mga bagay na nakikita natin, naglalaho din. Ang tao, naglalaho din. Pero ang paalala niya sa atin, tanggapin mo ang aking turo at huwag pila. Ang kaalaman na higit kay sa dalisay na ginto. Tignan niyo, ang kaalaman higit sa dalisay na ginto. Kasi itong kaalaman ito ang kaalaman na paniniwalaan natin na ipinagkaloob ng ating tagapagligtas sa iyo at sa akin paniniwalaan natin yung katuwiran ng patutuo ng ating tagapagligtas. Siya ang nagbigay ng crown sa atin na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya Sinabi po niya yan. Colossians chapter 3 verse 4. Romans chapter 8 verse 29. 1 John chapter 4 verse 17. Manatili tayong tapat sa katwiran ng patotoo upang sa pagparito niya at mahayag siya, hindi tayo mapahayag lahat. Amen po ba? Sinabi niya, hindi tayo mapapahayag sa muli niyang pagparito eh. Talagang ibigkis na natin sa ating puso yung katwiran ng patotoo. Itali na natin sa isip natin yung katwiran ng patotoo upang panatag at may katiyakan tayo, natatnan tayo mga faithful and wise servant. Amen po ba? Kasi talagang mayayanigang lahat ng paniniwala ng mga tao sa buong mundo. Isa lang po ang talagang ipakikilala niya na hindi makikilos. At siya magpapakilala sa bawat magiging participants niya, sa bawat magiging membro niya, sa bawat magiging bahagi ng kanyang katawan, sa bawat magiging partakers niya. Siya po ang magpapakilala sa atin na hindi tayo matitinan sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sapagkat ang karunungan ay maigi kaysa mga ruby, at lahat ng mga bagay na mananasa ay hindi maitutulad sa Kanya. Alin pa ng nasain natin dito sa mundo, hindi maitutulad sa karunungan ng Panginoong Jesucristo eh. Amen po ba? Hindi maitutulad ng anumang mga kayamanan na nakikita natin na naglalaho at nasisira at nabubulo. Hindi maiyahanin tulad sa karunungan at salita ng ating tagapagligtas yan. Dahil nasa Kanya yung kapangyarihan na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan na maging katulad niya. Amen po ba? Amen. Sa kaalaman ng lahat, kaya tayo naglilingkod at nagpupulong, nag-iintay tayo na kung siya paparito, mababago tayo sa isang mata. Yung may kabulukan na nakikita natin bawat isa sa ating mga anyo, mapapalitan po ng walang kabulukan yan, kaya tayo nagpupulong at inaalala natin ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na siya ang nagtayo sa lahat ng iniimbitahan niya na maging bahagi ng banal na bundok ng Zion. May pinaniniwalaan tayong magaganap sa atin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Kaya kaarawan ng Panginoon, ang araw ng Sabat, Year of the Lord. Ito yung taon ng Panginoon. Sa lahat na magiging saksi at magpapatotoo sa pagkabuhay ng muli, mga
Na-transform tayo sa paniniwalang espiritual. May mga commitment tayo, nagpapatotoo tayo, na-delivered na tayong lahat. Naging masunurin na tayong lahat ngayon. Amen po ba? Naging participant na tayong lahat ngayon. Kaya, ano sabi dito sa Proverbs chapter 8 verse, sapagkat ang karunungan ay maiging kaysa mga rubi, at lahat ng mga bagay na mananasa ay hindi maitutulad sa kanya. Akong karunungan ay tumatahang sa kabalitan, at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pinagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Tignan niyo po, kinapuputan ng Panginoon Diyos yung masamang mga bibig na nangangaral na walang kaugnayan sa Kanya. Amen po ba? So napakadakila ng aklat ng Proverbs. Ano po? Ito, mga patunay ito ng kawikaan ni Haring Solomon, anak ni David, na hari sa Israel. Amen po ba? Amen. Tignan niyo po, anak ng si Haring David, si Haring Solomon, hari ito ng Israel. Na ginamit ng Panginoon Diyos upang makarating sa atin ngayon ng mga pantas na itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. So nagagala, amen po ba? Amen. Kaya ang kabilin-bilinan sa ating lahat, pagdating na sa aklat ng Juan, napakadalisay na paalala sa lahat ng mga inimbitahan na magiging bahagi ng bundok ng Zion. Sabi dito, sinulat ni Apostol Juan ito sapagkat napakaraming lumitaw na nagtayo ng mga kaharian na hindi nakatala sa langit. Ano po? Ngayon, yung mag-a-apply nito, mga nakatala na sa langit, yung nagpapatotoo. Yung pong mga nakatala sa langit, may mga tatak na tinanggap sa Panginoong Jesucristo. At tungkol sa inyo ang pagkapahid na sa Kanya inyong tinanggap. Tingnan nyo, may tinanggap tayo sa Panginoong Jesucristo. Amen. Ay nananahan sa inyo at hindi ninyo kailangan kayong turuan ng sino man. Ngunit kung paano kayo tinuturuan ng Kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. Nangyari po kasi ito, pinahid sa atin ng katwiran Nasaksi tayo lahat sa pagkabuhay niya maguli. Hindi po kasinungalingan ito, nangyari po ito. At kung paano kayo tinuruan ito ay gayon kayong manahan sa Kanya. Tingnan nyo, manahan tayo sa katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli. Sang-ayon po ba tayong lahat, mga kapatid at kaibigan, at ngayon mamunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapaya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Maliwanag po na babalik siya, may babalikan siya, yung nananahan sa katwiran, may mga pahid ng katwiran ng patotoo, na hindi tayo pwedeng turuan ng sino man nalilitaw na paparito sa pangalan ng ating tagapagligtas. Kaya isinulat ni Apostol Juan ito sa mga tagapagmana na papahira ng katwiran ng patotoo Amen po ba? Upang kung siya'y mahayag hindi tayo mapahiya sa harapan niya sa pagparito niya dahil nananatili tayo tapat sa katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ano sabi doon sa Book of John, chapter 15 verse 7? Kung kayo mananatili sa aking salita, mananatili ang salita ko sa inyo, tunay nga na mga alagad ko kayo. Di po ba yung sinabi niya salita, nangyari yan? Pinapako siya sa krus ng makasalanang tao, pinahirapan siya. Para sa atin yun Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami, sa ikatlong araw, binuhay siya magmuli. Di po ba yan yung sinasabi niya sa mga banal na apostol na tinularan natin yung halimbawang ginawa niya na pinaniwalaan ng mga banal na apostol? Nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay niya magmuli. Di po ba yan yung nakapahit na katwiran sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo? Amen po ba? Amen. Yan po yung protection natin, yan yung selyo natin, bawat isa. May binhi ng patotoo ng ating manunubos na tinubos tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. At ngayon ay nananatili na tayo sa katwiran ng patotoo. Saksi na tayo sa pagkabuhay ng maguli. Isinave niya na tayo sa walang kabuluhang lakad ng sanlibutan. Amen po ba? Ano sabi ni Apostol Pedro? Sa unang Pedro, kabanatang 2, talatang Siyam, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasasandote, bansang banal,
bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kabilang gilalas na kaluwanagan. Tignan nyo yung banal na bundok na Sayon, isang lahing hirang, iisa lang ang lahi niya. Dahil tayo, doktrinado, butismonado tayo, saksi tayo sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli. Kaya isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bangsang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ihayag ang mga karangalan niya tumawag sa inyo. Di ba yung tumawag sa atin, inihayag natin yung karangalan niya, yung kaluwalhatian niya? Yan ang karangalan niya, yung kaluwalhatian niya, na makilala natin ang tunay at isang Diyos na tagapagligtas dahil Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Di po ba tayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bangsang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos? May pangalan po yan eh. Iglesia ng banal na bundok na Sayon ang ipinaganda niya ng tahanan sa langit. Ninasa niya na pinakatahanan niya magpakailan-kailan pa man ang banal na bundok ng Sayon. Tumatahan sa bawat individual na magiging partakers at participant ng ating tagapagligtas na nag-imbita siya sa atin sa panahon ng kawakasan. Ako'y tumutok-tok sa inyong pintuan at kung ako'y inyong pagbubuksan, sasalo ko sa inyong hapagkainan. Huwag na natin pagmatigasin yung kalooban natin, buksan na natin yung ating puso upang maging makasalo natin, tuparin natin yung katwiran niya na inihanda para kainin natin at ipamuhay natin ngayon. Amen po ba? Amen. Mananahan na siya sa puso't isip natin, kaya siya tumutok-tok ngayon eh. Amen po ba? Sa pagganap natin ng patutuo, kasama natin siya. Kasi nananariwa sa alaala natin yung ginawa niya na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Inihahayag natin yung kapurihan ng karangalan niya sa madilim na sanlibutan. Kaya naging madilim eh, kaya nakakaranas na ngayon ng paalala ang mga tao eh. Amen po ba? Amen. Sadyang nakalilimo tayong lahat. Alalahanin na natin yung patutuo na ginawang halimbawa ng paniniwalaan natin na mag-aatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan po may patutuo. Ang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo may patutuo sa kanyang puso. Ang sumasampalataya sa bugtong na anak ay may buhay na walang hanggan. 1 John chapter 5 verse 9, 10, 11, and 12, 13. Pakisubaybay niyo po kami. Pakibasa natin sa ating mga banal na kasulatan. So dadako lang po ako sa pangwakas. Dito po sa Revelation chapter, ito po yung vision, yung pangitain na natupad sa atin ngayon. Sabi nung nag-imbita sa atin, sabi nung nag-encourage sa atin, na siya ang nagpapalago ng kaalaman, ng paniniwala, ng karunungan sa bawat individual na magiging bahagi ng kanyang sambahayan. Sa bawat individual na iniimbitahan niya sa panahon ng kawakasan, sapagkat sa pagparito niya, susumbatan niya ang sino mang hindi kumilala sa kanya at pagpapalain niya ang kumilalang tinawag niya. Amen po ba? Ang sabi niya sa ating lahat, unawain natin mabuti, mga kapatid at kaibigan, ito na po yung last verse na inaalala natin yung vision. Amen po ba? Ang sabi niya sa ating lahat, kaya tayo iniimbitahan upang alalahanin natin yung kanyang pangako. Madali na siyang paparito. Narito ako'y madaling pumaparito. Mapalad at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Tingnan nyo, hindi lang basta tayo inimbitahan, paparito pa siya. Susumbatan niya pa ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Sa kumilala at sa hindi kumilala, sa matuwid at sa di matuwid, sa mayaman at sa di mayaman. Pero mapalad, yung iniimbitahan na makakasama sa gawain ng banal na bundok ng Sayon, mapalad na tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Alam naman natin lahat na sa Book of Isaiah 7:14 and Book of Isaiah chapter 9 verse 6 and 7, siya po ang prinsipe ng kapayapaan na hindi magwawakas ang kanyang pamamahala sa kanyang sambahayan.
Amen po ba? Amen. Siya po ang nagsalita sa ating lahat na madali na siyang pumaparito. Mapalad ang tumutupad sa hula ng mga banal na propeta sa aklat na ito. Amen po ba? Amen. Naramdaman po ba natin na walang dagdag yung kanyang tipan na ginawa na paniniwalaan natin? Walang bawas yung paniniwalaan natin? Perfect, sakto. Kasi may babala eh. Ang sino mang magbawas ay puputulin na sa aklat ng buhay. Hindi na siya makakasumpong ng buhay na walang hanggan. Hindi na siya makakarating sa buhay na walang hanggan. Ang magdagdag ay dadagdagan ng salot sa buhay. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo na walang dagdag at walang bawas. Sakto yung tinupad natin na sinabi ng kanyang ama sa mga banal na propeta, na sinumaybayan po natin ang hula ng mga banal na propeta at sinaksihan ng mga banal na apostol ang nangyaring hula ng mga banal na propeta na meron tayong napakinggan at pinangaral ang pag-ibig ng Panginoon Diyos na paniniwalaan natin, nakikilalanin natin yung bugtong na anak na magpapatotoo tayo sa ating mga bahay-bahay, sa ating mga tahanan, na ito na rin ang ipalaki natin na daan ng patotoo sa ating mga anak upang kung saan naroon yung ating tagapagligtas ay doroon tayo sapagkat siya ang naghanda ng tahanan natin sa langit. Amen po ba, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Kapayapaan po ay sumaating lahat, mga kapatid at mga kaibigan, mga minamahal naming kapatid, na kapwa naming mananampalataya o iglesia sa mga tahanan. Binabati po namin kayo ng isang napakadakilang araw. Kapayapaan ay sumaating lahat. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Mga kapatid at mga kaibigan, purihin natin ang Panginoon Diyos sapagkat patuloy na sa atin ngayon sa panahon ng kawakasan, siya ay tumatawag at humihirang upang ang sino mang makakasumpong ng kanyang kaharian at katwiran ay patuloy ng maghihanda sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. At bilang kanyang bayan na pinagkalooban niya ng kanyang katwiran ng patotoo, ay mga galak na magsiawit at ipakilala natin sa buong mundo sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin mga kapatid, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inaawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Zion ng ating Panginoon. purihin ang ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng kahabagan at awa, patuloy kaming nagagalak na itaas sa iyo ang dakilang pagpuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. Nakakagalak, Panginoon, na patuloy mo ginagawad sa bawat isa na nagsisihanap ng iyong kalooban, ang iyong banal na katwiran upang aming panghawakan, upang ang bawat isa ay patuloy ng makalakad ng naayon sa iyong dakilang kalooban. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang mabuting balita ay patuloy na nahasik sa buong sanlibutan upang tanggapin ng bawat tao na magiging bahagi ng iyong banal na bayan. Napakadakilang kalagayan, Panginoon, na hindi imposible
na sa pamamagitan ng kasipayuan ng sanlibutan, ng karalitaan ng sanlibutan, ng kabalisan ng sanlibutan, ay hindi makarating ang mabuting balita upang ito ay tanggapin ng bawat kaluluwa na naghahanap ng isang dalisay na kapayapaan na nagbubuhat sa iyo. Salamat po, Panginoon, na hindi hadlang ang takot sa sanlibutan upang ang mabuting balita ay tanggapin ng bawat kapatid at bawat kaibigan na patuloy na naghahanap ng iyong banal na kalooban. Napakadakilang kalagayan, Panginoon, na patuloy na nahahanda ang mabuting balita sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya. Kaya't patuloy namin, Panginoon, na itinataas sa iyong banal na lugnukan, na patuloy na ikaw ang magitan sa bawat sa amin upang kami ay patuloy na maihanda sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Patuloy namin, Panginoon, na itinataas ang dakilang pagpupuri, pagluwalhati, pagtakila at pagsamba sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you.